Magandang hapon mga bata! Bago natin simulan ang ating klase ngayong araw, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Binibining Abad, maaari mo bang panguluhan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon ulit mga bata! Kumusta kayo sa araw na ito? Mabuti naman kung ganon, na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ngayon, bago kayo umupo, mag-ehersisyo muna tayo para tayo ay sumigla at mabuhayan ang ating loob na makinig sa bagong leksyon natin ngayong araw. Alam niyo ba ang awiting "Ako si Takori, gamay ug dako"? Sino sa inyo ang may alam ng kantang ito? Sige nga, sabay natin itong awitin at sayawin. Ako si Takori, gamay ug dako. Wow! Napakagaling niyong sumayaw at kumanta. Kayo ba ay sumigla na? Mabuti naman kung ganon mga bata. Ngayon, bago kayo umupo, maaari niyo bang tingnan ang ilalim ng inyong upuan? Baka may mga basura dyan na nakalagay. Maaari niyo ba itong pulutin at ilagay sa tamang lalagyan? At pakiayos na rin ng inyong mga upuan upang kayo ay makaupo ng maayos. Maraming salamat mga bata. Ngayon naman, ako ay magtala ng liban sa klase. Sasabihin niyo lamang ang narito po kung ang inyong pangalan ay tinawag. Naintindihan niyo ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Simulan ko na ang pagtala ng liban. Abad, Abinita, Bawaan, Miranda. Wow! Napakagaling! Kayong lahat ay narito ngayong araw at walang liban. Bigyan natin ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon mga bata, bago tayo magsimula sa ating leksyon ngayong araw, babasahin muna natin ang mga alituntunin sa ating silid-aralan. Ito ang ating alituntunin. Una, makinig ng mabuti sa guro. Mga bata, makinig kayo ng maayos kung ang inyong guro ay nagsasalita sa inyong harapan. Pangalawa, itaas ang kamay. Mga bata, itaas ang inyong kanang kamay kung kayo ay may gustong sabihin o may gustong itanong sa inyong guro. At ang pangatlo naman ay umupo ng maayos. Naintindihan niyo ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon mga bata, sino sa inyo ang nakaalala sa ating leksyon na tinatalakay sa huli nating tagpo? Yes, Binibining Abinita? Tama! Ang huli nating leksyon na tinatalakay sa huli nating tagpo ay tungkol sa pangalan. Napakahusay, Binibining Abinita. Patunay na ikaw talaga ay nakinig sa ating leksyon sa huli nating tagpo. Ngayon, may kanta ako na ipapakinig sa inyo kung alam niyo ba kung paano ito awitin o kantahin. Sino sa inyo ang may alam sa kantang "Ako, Ikaw, Tayo Isang Pamayanan"? Sige nga, sabay natin itong kantahin. Ako'y isang pamayanan, ako,
Ako'y isang pamayanan, ako. Ako'y isang pamayanan, ako'y isang pamayanan. Ikaw, ikaw isang pamayanan, ikaw isang pamayanan, ikaw isang pamayanan, ikaw isang pamayanan. Tayo'y isang pamayanan, tayo'y isang pamayanan, tayo'y isang pamayanan, tayo'y isang pamayanan. Wow! Napakahusay at napakagaling nyo kumanta, mga bata. Base sa ating kanta na inaawit, ano ang inyong napansin? Ano ang mga salita na ating ginagamit sa ating pag-awit? Yes, Binibining Abad? Tama. Ang salitang ako, ikaw, at tayo ay ginagamit natin sa ating kinakanta o inaawit. Ngayon, ano kaya sa inyong palagay ang ating magiging paksa sa araw na ito? Yes, Binibining Bawaan? Now, tingnan natin kung ano ang ating magiging paksa na ating tatalakayin sa araw na ito. Tungkol ito sa panghalip na pamatlig. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa panghalip na pamatlig. Bago natin simulan ang ating tatalakayin, ay babasahin muna natin ang ating layunin. Ito ang ating mga layunin. Pakibasa, mga bata. Maraming salamat, mga bata. Ngayon, dumako naman tayo sa ating leksyon ngayong araw na tungkol sa panghalip na pamatlig. Ano nga ba sa inyong palagay ang panghalip pamatlig? Yes, Binibining Sidilio? Tama. At tingnan natin kung ano ang kahulugan ng panghalip na pamatlig. Ang panghalip pamatlig, ito ay ating ginagamit sa pagtuturo ng kinaroroonan ng mga pangalan. Maaaring nagtuturo ito ng mga tao, bagay, hayop, o puok na malapit o malayo. Tama yung sinasabi ni Binibining Sidilio kanina, na ito ang ating ginagamit sa pagtuturo ng kinaroroonan ng mga bagay, malapit man ito o malayo. Tingnan natin kung ano nga ba ang mga ginagamit na mga salita sa panghalip na pamatlig. Ngayon, mga bata, ating tingnan kung ano ang mga ito. Kapag ang pangalan naman na tinutukoy ay malapit sa taong kinakausap, ginagamit ang mga panghalip na pamatlig na iyan, niyan, dyan, riyan, hayan, at ganyan. Ito ang mga panghalip na pamatlig na ginagamit kung ang pangalan na tinutukoy ay malapit sa taong kinakausap. Sino ang gustong magbigay ng halimbawa gamit ang mga panghalip na pamatlig na ito? Ang iyan, niyan, dyan, riyan, hayan, at ganyan. Yes, Binibining Zenica? May kabang magbigay ng pangungusap
nagamit ang panghalip na pamatlig na ito? Tama. Ganyan ang klase ng pagkain na gusto ko. Tama, Binibining Zanika. Ang galing mo naman. Ano ang panghalip na pamatlig na ginagamit sa iyong pangungusap? Tama, ang salita na ginagamit ay ganyan. Ganyan ang klase ng pagkain na gusto ko. Bigyan natin ng 3 palakpak si Binibining Zanika. 1, 2, 3. Sino naman ang gustong magbigay pa ng halimbawa? Yes, Binibining Maricon? Tama. Iyan ang paborito kong libro. Ano ang panghalip na pamatlig na ginagamit mo sa iyong pangungusap? Iyan, tama, Binibining Maricon. Dahil dyan, bigyan natin ng 3 palakpak si Binibining Maricon. 1, 2, 3. Naintindihan niyo ba mga bata? Na ang panghalip pamatlig na iyan, niyan, dyan, riyan, hayan at ganyan ay ginagamit sa mga pangalan na tinutukoy na malapit sa taong kinakausap. Dumako naman tayo sa ibaba. Kapag ang pangalang tinutukoy naman ay malayo sa taong nagsasalita at kinakausap, ginagamit ang mga panghalip na pamatlig na iyon, doon, roon, hayon at ganon. Ito ang mga pangalang ginagamit sa mga taong nagsasalita ng nasa malayo ang kinakausap. Ngayon mga bata, dumako naman tayo sa iba pang mga panghalip na pamatlig. Kapag ang pangalang tinutukoy naman ay malayo sa taong nagsasalita at kinakausap, ginagamit ang panghalip pamatlig na iyon, doon, roon, hayon at ganon. Sino ba sa inyo ang may gustong magbigay ng halimbawa gamit ang panghalip na pamatlig na ito? Ang iyon, doon, roon, hayon at ganon. Yes, Binibining Miranda? Doon sa tindahan ako bumili ng pagkain kanina. Masarap daw yung adobo nila. Tama, Binibining Miranda. Dahil dyan, bigyan natin ng 3 palakpak si Binibining Miranda. 1, 2, 3. Binibining Miranda, ano nga ba ulit ang iyong ginagamit na panghalip pamatlig sa iyong pangungusap? Tama, ang doon. Doon sa tindahan ako bumili ng pagkain kanina, masarap daw yung adobo nila. Sino pa ba sa inyo ang gustong magbigay ng halimbawa? Yes, Binibining Kadilinya? Maaari po bang tumayo? Tama. Iyon ang bahay nila. Napakaganda. Tama, Binibining Kadilinya. Ngayon, ano nga ba ang panghalip na pamatlig na iyong ginagamit sa iyong pangungusap? Ang panghalip na pamatlig na iyon. Iyon ang bahay nila. Napakaganda. Tama si Binibining Kadilinya. Dahil dyan, bigyan natin siya ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Ngayon, naintindihan niyo ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Dumako naman tayo sa iba pang mga panghalip na pamatlig. Kapag ang pangalang tinutukoy ay malapit sa taong nagsasalita, ginagamit ang mga panghalip na pamatlig na ito, nito, dito, rito, hito, at
ganito. Ito ang mga panghalip na pamatlig na ginagamit kung ang pangalang tinutukoy ay malapit sa taong nagsasalita. Ano nga ba ito ulit? Ito, nito, dito, rito, hito, at ganito. Sino ba sa inyo ang may gustong magbigay ng halimbawa? Yes, binibining abad. Tama, binibining abad. Ang iyong pangungusap ay, ganito ang ginagawa ko kapag bored ako. Nanonood ako ng K-drama. Ano nga ba ang panghalip na pamatlig na iyong ginagamit sa iyong salita o sa iyong pangungusap? Tama, ang salitang ganito. Dahil dyan, bigyan natin ng 3 palakpak si Binibining Abad. 1, 2, 3. Ngayon, sino pa ang gustong magbigay ng halimbawa? Yes, Binibining Miranda. Tama, ang iyong pangungusap ay, ito ang paborito kong pagkain, adobo with rice. Ano nga ba ang panghalip na pamatig na iyong ginagamit sa iyong pangungusap? Ang panghalip na pamatig na ito. Ito ang paborito kong pagkain, adobo with rice. Tama si Binibining Miranda. Dahil dyan, bigyan natin ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Ngayon mga bata, naintindihan niyo ba ang ating tinatalakay ngayong araw? Mabuti naman kung ganon. Bigyan ko kayo ng gawain. Gusto niyo ba mga bata? Wow! Mabuti naman kung ganon. Itong linya na ito ay ang pangkat 1 at ang linya naman na ito ay ang pangkat 2. Ang inyong gagawin sa inyong pangkat ay maglista lamang kayo ng tig-5 halimbawa gamit ang panghalip na pamatlig. Tig-5 halimbawa na pangungusap gamit ang mga salitang o gamit ang mga panghalip na pamatlig. Gawin niyo lamang ito ng 10 minuto. Nagtatapos na ang inyong oras mga bata. Pakipasa sa harapan ng inyong mga papel. Ngayon mga bata, may ibibigay ako sa inyo na pagsusulit. Kumuha lamang kayo ng kalahating papel at ito ay inyong sagutan. Kopyahin ito sa inyong mga papel at bilugan ang panghalip na pamatlig sa pangungusap. Bigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ninyo ang pagsusulit. Ngayon mga bata, kunin ninyo ang inyong mga kwaderno. Bibigyan ko kayo ng takdang aralin. Kopyahin niyo lamang ito at ito ay inyong sagutan sa inyong bahay at ipasa niyo ito sa ating susunod na tagpo. Naintindihan niyo ba mga bata? At ito ang inyong kopyahin. At dito nagtatapos ang ating klase ngayong araw mga bata.